So ayun, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinoises. So ngayong araw, another update na naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal. So yun, ang video ito ay mula kay Chan Rep. So meron itong pamagat na apat na mga barkong pandigma ng Philippine Navy nagsama-sama at pinaputok lahat ng mga armas ng bar. So yun, bago natin simulan, John Rep, supportan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportan yung YouTube channel natin, Philippinoises. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, apat na mga barkong pandigma ng Philippine Navy nagsama-sama at pinaputok lahat na mga armas ng bar. So, yun. Ano na naman kaya ito, men? So, tapos, Philippinoises. And yeah, like, comment, share, subscribe. Philippinoises. Start. Ulit. Grabe, rapido. Ipinakita ng apat na mga barkong pangdigma ng hukbong dagat ng Pilipinas ang kakayahan ng mga ito na makipagdigma kung saan pinaputok ng Philippine Navy ang lahat ng mga armas ng apat na barko. Kabilang sa ginawang simulation ay kung paano umatake sa kalaban, depensahan ang mga barko laban sa missile attack at paghanap sa mga submarine ng kalaban. Di ba? Ito yung pinaka iniiyakan nun ni Madam Castro. Sabi niya, itigil daw natin yung mga maritime exercises natin kasi nadidedo daw yung mga isda. Alangan, san tayo maritime exercises? Sa lupa, sa hangin. Barkong pandigma yan eh. Isan yan susubukan. Diba? Ay, nako. So yun, John Rep, support niya yan. Ipinakita ng mga capital ship asset ng Philippine Fleet ang kanilang mga makabagong tactical na kakayahan sa pamamagitan ng pagpapaputok at pagsubok sa lahat ng sistema ng armas ng isang serye ng simulation ng digmaan na isinagawa sa karagatan ng Zambales, Bataan at Mindoro Strait. Sa isang pahayag kahapon, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Fleet na si Lieutenant Giovanni Badiles na ang mga kakayahan na ito ay nasubok sa panahon ng Sea-Phase Unilateral Exercise ng serbisyo. Diba? Meron yung mga ganyan na mga event. Diyan lang yan nasusubukan tapos pinagbabawalan pa. Napipirwisyo daw yung mga mangingisda. Nagrereklamo na daw yung mangingisda. Diba? Wala lang naman. Nainis lang talaga ako doon kay kay Madam na nagrereklamo. Ewan ko kung totoo talaga na may nagreklamo or yun nga, as per sa comment section, pro-China daw. Pero hindi siya pro-China, yun yung sabi niya. Ginanap mula August 27 hanggang 30. Ito ay naglalayong pahusayin ang pagiging handa sa pagpapatakbo, itaguyod ang interoperability at hikayatin ang tactical na pagbabago sa mga pangunahing surface platform. Ang mga frigates na BRP Jose Rizal, BRP Antonio Luna, kasama ang mga patrol ship na BRP Ramon Alcaraz at BRP Andres Bonifacio ay nagtagpo sa itinalagang lugar upang magsagawa ng mga taktikal na maniobra, formation at pagpapalitan ng komunikasyon. Ang highlight ng unang araw ay ang live gun firing exercise na nagpapakita ng 76mm na baril ng BRP Antonio Luna at ang 38mm Bushmaster na baril ng BRP Ramon Alcaraz at BRP Andres Bonifacio. So yun, mas maganda talaga na handa tayo, no? Alam nyo, yung mga ganitong mga bagay guys, pati itong mga practice natin na yung mga sinusubok natin, yung mga kagamitan natin pandigma. Iniiyakan to ng China. Nag-aano sila, baka naman sila na, ba't kayo nag-i-exercise? Nag-aano ba kayo ng gulo? Like, sira ulo, Alam nga namang, ba yan? Halimbawa, pagka binili mo yung mga barkong yan, huwag mong gamitin yan. No trial for that. Saka mo na gamitin yan if ever meron na talagang war. Raulo lang, paano kung sira yan or hindi yan nagpa-function? Tsaka yung pagsasanay ng mga Navy natin, paano yun?
Alam nga namang biglaan na lang, nanonood na lang sila ng manual. 'Di ba? Pero sila, grabe yung pukpukan yung paghahanda nila. Tapos tayo, kapag naghahanda tayo, pinapakialaman nila tayo. 'Di ba? Kakainis. Rapido. Astig. Sinamantala din ng BRP Ramon Alcaraz ang pagkakataong subukang magpaputok ng super rapid blooming off-board nito. Layon ng chaff niya ito na tila usok na ipagtanggol ang barko laban sa mga missile attack ng kalaban. Sa ikalawang Talaga ba? Akala ko ano yun eh, yung splash ng tubig. Ulit nga. subukang magpaputok ng super rapid blooming off-board nito. Blooming. Layon ng chaff niya ito na tila usok na ipagtanggol ang barko. Grabe, no? Ang astig, ano? Nice. Buti na lang meron na tayong mga ganyan. Laban sa mga missile attack ng kalaban. Sa ikalawang araw, sinabi ni Badidles na ang Surface Action Group ay nag-simulate din ng mga anti-air at anti-submarine warfare scenario. Gamit ang AW-159 anti-submarine warfare helicopter ay ginamit ang onboard dipping sonar nito upang tumulong sa paghahanap at pag-neutralize ng submarine target. Nice. Sinabi ni Badidles na ang ganitong uri ng pagsasanay sa dagat sa pagitan ng mga barko ay isang pundasyon ng modernong diskarte sa dagat na sumasalamin sa pagiging komplikado at dynamism ng mga operasyon ng hukbong dagat para sa malawakang hanay ng mga operasyon. Nice. Nood tayo. Hinaan natin sa pitapay niya. So yun, at least meron na tayong ano. So shoutouts kay kay Madam at saka yun sa Nakabayan ata yun. Shoutout sa inyo na gusto nyong ipatigil yung mga ganito. Ewan ko na lang kung ano yung Ewan ko bakit ganyan kayo mag-isip. Ewan ko talaga kung bakit kayo ganyan mag-isip. Samantala, sinabi naman ni Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder sa isang press conference na tutulungan ng Amerika ang Pilipinas na mapalakas ang militar nito. Anya, patuloy na naninindigan ng Amerika kasama ang Pilipinas at ang pangako nito sa Pilipinas ay matatag. Kaya ang yun, sa China, umiyak ka dyan, bahala ka dyan. anumang suportang militar ang hilingin ng gobyerno ng Pilipinas ay gagawin. Pinuna din ni Ryder ang China at sinabing sistematikong hinahadlangan nito ang kakayahan ng Pilipinas na magsagawa ng legal na maritime operation sa West Philippine Sea. No. Admiral Paparo said recently that the U.S. could escort Filipino vessels during resupply missions, that this would be within the bounds of the Mutual Defense Treaty. I wanted to know if that's consistent with the Secretary's thinking. Yeah, thanks, Noah. What I would say is the Philippines remains the lead for its own operations in the South China Sea, and we continue to provide significant advisory support in addition to our efforts to help modernize the Philippine military. And so, as allies, we continue to stand with the Philippines, given especially the PRC has consistently prevented. Maraming salamat sa Estados Unidos, kahit na inaaway mismo ng mga kababayan natin. Do ibang kababayan na hindi ko nila lahat. Them from executing lawful maritime operations in the South China Sea. And so our commitment to that alliance is ironclad. As you know, our governments have close continual consultation, so any military support would be at the request of the government of the Philippines. And in that light, Admiral Paparo simply called it an option within the context of consultations. So you're saying that if they requested such military support, that could be on the table for consultation, that wouldn't be an immediate closed door?
Well, again, without getting into hypotheticals, I think as allies, it would require require consultation between our two nations. Thank you. So yun lang naman mga kanoisy. So kayo ano masasabi nyo doon? So again, that video is from John Rep. So supportahan nyo yan. Tapos syempre, our YouTube channel, Filipino. So don't forget to like, comment, share, subscribe. Ano? So kita nyo naman yun. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple yun. According sa Amerika, yun nga na kapag kasi ngayon, Philippines pa nga daw yung some kind masusunod. At yun, if ever na need talaga natin na magpa-escort dyan ng Amerika, handa naman sila or open naman sila dyan. It's just siguro, Philippines lang talaga yung kasi parang ayaw din nila na US mismo yung na, oy, sama kami dyan. Ayaw ng US ng ganun. Ang gusto ng US, yung Pilipinas mismo, oy, US, sama ka sa amin. Tapos yun, pag-uusapan yan, patungkol naman doon sa mga exercises natin, ipagpatuloy nyo lang yan, mga sir. Huwag kayong maniwala dyan sa ibang mga, ewan ko, mga di daw pro-China, pero yung inaasta parang pro-China, na ipa-demilitarize pa naman yung WPS, ano sila, hilo. So, ipagpatuloy nyo lang yan, sir. So, kasama namin kayo or kasama nyo kami sa hangarin nyo. Pagdadasal din namin kayo, na sana'y maging ligtas kayo parati. At, syempre, tawag dyan, iano din natin ba? Yung pinaglalaban nila, same lang din sa atin na, kung ano yung gusto ng taong bayan, yun din yung ginagawa nila ba? Which is willing sila to sacrifice themselves, yung mga sarili nila. Willing sila na i-sacrifice yung mga sarili nila para sa bansa, para sa future ng Pilipinas, di ba? So ito talaga yung actually dapat nga si Sir Gibo sana mabigyan siya ng posisyon or sana tumakbo siyang senador ba? Kayo ba, do you think swak ba sa kanya yung maging senador? Tapos ganito ba na sobrang dedicated niya or baka nga hindi na mapokusan Pero I think okay naman para at least meron tayong tawag dyan, mas grabing boses dyan sa mga nangyayari dyan sa WPS. Yung mga request nila na pagpapalakas, mas siya, mas mapakikinggan siya. 'Di ba? If ever lang talaga tatakbo si Sir, susuportahan ko siya, kaysa naman yung iba, 'di ba, na puro lang pamumuna sa magandang hangarin ng gobyerno. Puro lang mga pasakit So yun lang naman, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below, tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So ikaw, isa ka din masaya na yung mga tawag dyan, yung mga maritime exercises natin ay successful naman. At yun nga, yung patungkol naman dun sa US na sasama sa mga resupply, agree ka ba dun? Comment down below, tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na. Thank you so much for watching. Channel Reps Filipino is out. Like, comment, share, subscribe. Filipino is out.